Again, this is the quick ride review natin. Woo! Fuck! Sobrang playful. Sobrang playful ng engine. Ito yung sinasabi nila na medyo clunky yung shift niya, pero all in all okay naman siya. Sarap ng torque niya. Kung beginner ka tapos gusto mo talaga kumuha ng big bike na hindi mo kaagad ma-outgrow, ito yun. Kasi may riding modes naman siya. May rain, and then merong sport mode. At turning radius niya okay din. Signal okay naman. Okay din yung ano niya, yung shift ng levers, hindi levers ng ano, ng pang shift dito sa baba. Yun lang, medyo clunky nga lang talaga pag ano. Ayun minsan ayaw niya kumagat pag mag-auto, mag-upshift siya or quick shift niya. Hindi ka mabibitin sa low RPM. Sa median talaga magugulat ka, bigla ka na lang para ka sasapakin. Hindi ko matry sa high tsaka sa dami ng features na meron siya. Meron siyang quick shifter, may auto blip. Actually ang ganda rin to for long trips kasi may cruise control. Wait lang meron pa rin talaga 8,000 onwards. Shit, ang bakit lang nung busina. For its price, 524,000 ata yung maxed out nya. Malamang sa malamang may makakalimutan akong features. Ayun, may ABS na siya, traction control, cornering, and then dual channel ABS. So front, then firm yung rear suspension din niya. Sa suspension niya sa city okay naman. Vibration, enough siya, okay lang naman. Actually mas ma-vibrate pa nga yung mga single cylinder eh. Kung makakahanap, or wala kasi ako nakikita na ganun na katapat talaga niya eh. Meron CV650R, pero 4 cylinder inline 4 yun. So iba siya, different siya. Teka, ikot ko pa isa last pull. Sarap. Or ginawa ni Sir Joe, kinompare niya yung CB650R tsaka itong Trident 660. Kung gusto mo talaga ng overall comfort, or dun sa dalawa pagpipiliin mo na lang if you want the feature, looks, tsaka yung ano, yung reliability. Wala naman nagiging issue dito sa tawag dito sa Trident 660 or sa Triumph. Overall preference na lang eh, kaya maganda rin talaga na meron kang gantong may test drive ka. Kaya kung ipang daily mo to o madalas ka sa city, outside NCR ka lang at gumagamit ka ng NLEX or SLEX expressway, okay siya. Enough na to. 10 taon akong hindi bibili ng 10 taon akong hindi bibili ng brief para lang makuha ko to. Pero pusyang gala, magiging sobrang worth it nya. Ewan ko ba, siguro masasabi mong underrated bike to kasi ang konti nang kumuha eh. Dream naman din kasi talaga nung iba yung inline force saka yung mga Japanese brands, pero for the same price, I think for the features na binibigay nito, I think para sa akin mananalo to in totality.
sa pangkalahatan. Ikot tayo. Din tayo ng 5th gear. Pero shit, ang ganda nitong motorsiklo na to. Raiden 660 ng Triumph. Meron siyang horsepower and torque na nakalagay dyan. Sa seat height, Asian friendly. I'm 5'6", pasok na pasok pa rin sa akin. Kung gagamitin mo siya sa city or kung overall bike, para sa akin this will be your overall bike, not the end game bike, pero an overall bike na hindi ka maboboring, kasi the power band of this motorcycle is on the mid or on the lower torque, mid torque, and then yung pinakamataas, as seen in the video. Baba pa ng Oda nito, 15,000. Traffic, okay din naman siya. Very nimble nga siya eh. Maneuver, very madali siya i-maneuver. Makasya tayo. Kung scooter to, para ka lang sigurong ano, feeling ko para kang naka XSR 155 yung feels. Pero syempre ito, this one is going to be a premium one na. As mentioned, playful yung engine. Hindi ka mabibitin. Tapos hindi ka rin tatama rin kasi yung ganda ng ano niya, ganda ng position. Overall quality naman, overall build, ang ganda ng itsura niya. Grip feels nice. Adjustable, ayun lang, hindi rin pala adjustable tong ano, lever pull. Pero okay lang. Nitpicking na lang siguro, I am not sure kung ganito talaga kainit ang magkaroon ng gantong bike, pero siguro yung heat management lang siguro niya. Pero ganoon naman talaga basta big bike eh. Wala ka nang ano dyan. For its 5 na 5,200, 524, 524,000 pesos. I feel like this one is just sobrang sulit nito. Sa suspension naman, ang ganda rin naman ng ano niya, firm, pero ano, firm yet responsive. Tingnan mo naman! Fuck! Siguro kasi nasanay ako sa mga motorsiklo na very tamed. Pag nandito ka na sa sport mode, nag-iiba siya, nag-iiba yung motor. Yun yung siguro ano, tawag doon, kagugulatan at kagugustuhan mo. Sabihin mo nang nasa chill mode ka lang, nasa city ka lang, gamitin mo yung motorsiklo, okay na okay siya, pwede mo ilaro eh. Very flexible nga din siya eh. Sa corners, konti lang naman yung tinakil natin corners. Hindi nga siya corner, bend lang siya eh. Ang ganda rin. I'm not sure kung Michelin Road 5 to, pero I guess Road 5 to, hindi siya Road 6. So one of the premier na gulong. So ang ganda rin ng kapit. Hindi mo na ako magugulat. Kilala na kita, Trident 660. Gustong gusto kita. Pag U-turn siya, hindi U-turn eh. Ayun, trans-throttle lang. Okay, sobrang applicable nito. Ang ganda rin din siguro nito gamitin sa twisties talaga. Lang
Gusto niya talaga ng ano, hindi siya, ayaw niya nang binibaby siya pag naka sport mode. Ayaw niya nang binibaby siya. Overall ang saya. Ang ganda ng motorsiklo na to. Kita mo naman oh, napakadali. Para ka lang naka-scooter. So kaya nga, nagpa-factor in pa rin siya laga na syempre kung gagamitin mo to, malamang sa malamang taga Metro Manila ka, tatamaan ka ng traffic, hindi ka magkakaroon ng problema. Yung init lang, eh kasi ano na siya eh. Big bike na to, 3 cylinder na yun. Ganda ng braking power din niya. Parehas, hindi lang yung harap. I don't want to try yung ABS nito. May traction control din naman tong bike na to. Then nakakainis tong motor na to. Ayaw magpa-balik. Or para kanino ba tong gantong motorsiklo? Kung galing ka sa classic na scooter or sa mababang cc na motorsiklo tapos magta-transition ka sa big bike, madalas kasi yung isasuggest sa'yo is mga 400cc na 2 cylinder. Feeling ko magiging okay naman din siya.